And we're going to talk about God's unconditional love. Tayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia in 1 John chapter 4 verse 7 to 10. 1 John chapter 4 verse 7 to 10. At basahin po natin ng sagutan. Sa akin po ang English as usual at sa inyo po ang Tagalog. Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone that loveth is born of God and knoweth God. Tagalog. He that loveth not knoweth not God, for God is love. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat sa pagkakataon na amin muling mapagbulayan at sariwain ang iyong pag-ibig. Dalangin namin Panginoon na sa aming pakikinig sa umagang ito. Samahan mo kami at muli mo kaming kausapin, muli mo kami Panginoon yakapin ng iyong pag-ibig mula sa iyong salita at sa iyong katotohanan. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So again, sa umaga pong ito ay ating i-explore yung pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw at ang pag-ibig niya na walang kondisyon at tumatanggap sa kahit sino man sa atin. We used to say na pag tinatanong tayo, ano ang pag-ibig? No? Nung bata tayo, madalas natin naririnig no, na ang pag-ibig ay parang ice cream. Yan. Ang pag-ibig ay bulag, ang pag-ibig ay kung ano paman. Pero, of course, may ilan sa atin sumasagot din na ang pag-ibig ay walang kondisyon. God's love is unconditional. So, ilan sa atin naniniwala rin that love is unconditional. Pero, makikita natin, when in reality strikes, parang lumalabas at nasusubok ang ating prinsipyo that love is unconditional. Nakikita natin ito sa ilang mga tahanan. Gumawa ng sumpaan, di ba? For better or for worse, sila ay magsasama. Sa hirap at ginhawa. Kaya lang, no? Pag puro na lang hirap, anong gagawin mo, no? Sa sakit at kalakasan, puro na lang pasakit, anong gagawin mo? So, mga kapatid, nakikita natin na sa relasyong mag-asawa minsan ang kanilang pangako na mamahalin nila ang bawat isa sa hirap at ginawa ay nabibigo. Kaya nakikita natin maraming naghihiwalay sa ating panahon. Kaya yun ay nakakalungkot. At meron din naman na sa kabila na ang kanyang partner ay may mga pagkukulang at pagkakamali, yung isa ay hindi tumigil na mahalin ang kanyang asawa. Pareho po yan nangyayari sa ating panahon. Pinapakita po rito mga kapatid sa talata na ating binasa na pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Kayo ba mga kapatid na dumating ba sa buhay nyo na feel nyo parang hindi ako kaibig-ibig? Sino sa atin dito yung lagi niyang napipil ako ay kaibig-ibig? Taas ang kamay. Dumating ba sa atin na feeling natin we are rejected, feeling natin parang hindi tayo pinapahalagahan? Dumating ba sa buhay natin na parang hindi tayo worth sa isang tao? Maraming tao po mga kapatid
naniniwala ng pag-ibig ay walang kondisyon. Pero sa realidad ng buhay, nakikita nila parang hindi ganon. Pero ang maganda po, sa umagang ito, ang pag-ibig ng Diyos ay iba. Ang pag-ibig niya hindi nagmamali, ang pag-ibig niya hindi nagbabago. Ang quality ng kanyang pagmamahal, kahit anong mangyari, ay hindi nag-iiba. This love is not earned, it is freely given. Hindi natin kayang pagtrabahuan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kayang pantayan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kayang bilhin ang pag-ibig ng Diyos. Wala kang pwedeng gawin para pantayan at ma-earn ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Mahal ka ng Diyos at lagi ka niyang mahal. Sa kabiguan, sa kahinaan, ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili sa iyong buhay. The Apostle John, known as the Apostle of Love, kasi pag binasa natin ang Book of John, siya lang madalas ang bumabanggit ng salitang pag-ibig, no? Sinulat niyang letter na ito to encourage believers to love one another at God has loved them. Ibigin niyo ang bawat isa katulad ng pag-ibig ng Diyos sa inyo. At binibigyan niya ng emphasis po dito na ang pag-ibig ng Diyos is the very foundation of our faith. Ang pundasyon po ng ating pananampalataya ay pag-ibig. Sabi sa 1 Corinthians 13 verse 13, no? Ang mananatili sa huli ay ano? Pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Pero anong mananatili? Pag-ibig. Pagdating sa langit, titigil na tayo umasa. Bakit? Ang pag-asa ay nandun na. Pagdating sa langit, titigil na tayo ng pananampalataya mini-exercise natin dito sa lupa, no? Pero ang mananatili yung pag-ibig na meron tayo para sa Diyos at para sa isa't isa. So, sa mundo po na kung saan ang pag-ibig ay maraming kondisyon. Tingnan niyo po, sa ilang mga tahanan. Minsan ang tatay nagsasabi, no, kayo mga kapatid, mahal pa yung lahat. Walang lamang sa inyo. Pero bakit minsan yung may trabaho mas mahal, no? Yung pasaway, hindi ka nga naman kaibig-ibig. Sino ba natutuwa sa iyo niyan? Tama? Tingnan nyo, yung kondisyon ng tahanan. Mahal ko kayong lahat mga kapatid, pero minsan si Bunso ang paborito, no? Pero mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. At ang passage na binasa natin, nagre-remind sa atin ng perfect na pag-ibig ng Diyos at hindi nagbabago, hindi nagmamaliw, katulad sa pag-ibig ng tao na seasonal. Ngayong February, marami na namang in love. No? Pagdating ng March ay hindi pala. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. At sa umagang ito, tinuturuan tayo ng talata na ating binasa ni John the Beloved kung paano natin tatanggapin ang pag-ibig na ito at i-extend sa ibang mga tao. So again, God's love is unconditional. At bakit nga po ba ito unconditional? No? Mula sa text natin binasa, una po, ito yung mga katotohanan na makikita natin kung bakit ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional. First, God is the source of love. Siya po ang source ng pag-ibig. Mga kapatid, naalala niyo po ba ang inyong first love? Naalala niyo first love niyo? Inisip ko, hindi ko maalala kung sinong first love ko eh. Hindi ko maalala. Grade 1 pa lang ako, parang may kinakrush na ako. Oo, diba? Totoo yun. Pero baka naman puppy love lang yun. No? Hindi ko na maalala. Pero maaari kayo, may sinasabi kayo na para sa inyo first love nyo kasi hindi nyo makalimutan. Mga kapatid, ang tunay na pag-ibig ay nasa Diyos. And that's why, ang ating unang totoong pag-ibig ay ang Diyos. You cannot love apart from God. Apart from God, we can manifest yung manifestation ng pag-ibig. Pero ang pag-ibig na pinapakita natin ay hindi genuine, hindi tunay. Bakit po? Ang tunay na pag-ibig ay nagmumula
sa Diyos. Nanggagaling sa Diyos. Yan po ang nabasa natin kanina in 1 John chapter 4, verse 7 to 8. Ano pong sabi niya rito? Verse 7 to 8. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that love not, knoweth not God, for God is love. So malinaw po, na kung ikaw ay nasa pag-ibig ng Diyos, magre-reflect sa iyo ang pag-ibig niya at i-extend mo sa iba. So again, pinapaalalahanan tayo ni John dito that love originates from God. May mga kinukonsider tayong first love, but our first love should be God. Ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa Diyos. So, since God is love, ang tunay na nagmamahal sa Kanya, nagre-reflect ng pagmamahal niya. Mga kapatid, kaya ba nating umibig katulad ng pag-ibig ng Diyos? Kaya ba natin? Actually, hindi. We cannot imitate God's love. We can somehow walk in His love, live in His love, demonstrate His love, but we can never imitate His love. Diyos lang ay ang may kakaibang pag-ibig na kahit kailan ay hindi natin magagaya. Kasi kung kaya ibigay ng asawa mo yung pagmamahal na kayang ibigay ni Lord, hindi mo na kailangan si Lord. Kung kaya ng isang tao ibigay sa iyo ang pag-ibig na kailangan mo sa lupang ito, hindi mo na kailangan ang Diyos. Pero ang Diyos lang ang may pinaka-unique na pag-ibig, and that is why kailangan natin ang pag-ibig ng Diyos. So, mga kapatid, manahan nawa sa atin ang pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ni Kristo. Again, sabi ni John, dahil ang pag-ibig ay nag-originate sa Diyos, ang pag-ibig na ito, hindi lang ito ethical principle na mapagmahal ako kaya ako mabait, na kaya ang Diyos ay gumagawa ng mga ganito. Para kay Apostle John, love is fundamental aspect of God's nature. Hindi lang sa Diyos na mapagmahal, ang pag-ibig ay mismo ang Diyos. God is love. Hindi natin sinasabi na ang Diyos is all love dahil siya rin ay banal, siya rin ay hustisya, siya rin ay marami pang mga attributes, no, na naglalarawan sa Kanya at nagmamanifest ng karakter niya. Pero pag sinabing pag-ibig, yun mismo ang Diyos. Ito po ay fundamental aspect ng nature ng Diyos. Ang Diyos po ay pag-ibig. Sabi again sa verse 7, love is from God. Beloved, let us love one another, for love is of God. So ang statement pong ito means that all true love finds its source in God. Wala tayong ibang pagmumulan. We cherish the love of our father, we cherish the love of our mother. Kung sino pa mga taong nagpakita ng pagmamahal sa atin, wala namang masama doon. Somehow, no, dahil tayong mga tao were made in the image of God, kahit pa na tayo ay napulyot ng kasalanan, we can somehow reflect yung pag-ibig ng Diyos na natitira sa ating pagiging tao ng Kanyang original na paglikha. Kaya lang minsan hindi maiwasan, no, yung ating pag-ibig naghahanap ng kapalit. Pero ang Diyos, no, siya lang may pag-ibig na walang kondisyon. At mamaya makikita natin diyan. So, mga kapatid, kapag ka ang pag-ibig ng tao naging selfless at naging pure, ito po ay reflection ng pag-ibig ng Diyos. It is a kind of divine love. Sabi po rito, the phrase, everyone that loveth is born of God and knoweth God, hina-highlight po nito yung kakayanan ng isang tao na umibig in a godly manner is proof of their spiritual rebirth. Wala pong tao, wala pong mananampalataya na tunay na tumanggap kay Kristo at na born again ang hindi makitaan ng pag-ibig. Mahirap po kasi pagka Kristiyano tayo, no? Parang lagi na lang galit. Ha? Pag Kristiyano ka, lagi na lang may kaaway. Pag Kristiyano ka pero
Buong kapatid mo galit sa'yo, nanay mo galit sa'yo, tatay mo galit sa'yo, buong community galit sa'yo. Nasaan ang pag-ibig? Kasi kung ikaw ay mananampalataya at nabago ng Diyos, naka-experience na pag-ibig ng Diyos, dumadaloy sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig na yan, nakikita ng mga tao sa paligid mo. Pero mga kapatid, no, baka pagka may ganun tayong problema, tanungin natin ang ating sarili, ako ba talaga sila ba talaga ang problema o ako? No? So, mga kapatid, those who are truly born of God, sila po ay nagpapakita ng tunay na pag-ibig. Bakit po? Sapagkat ang banal na Espiritu ay kumikilos sa atin. So, mga kapatid, love is from God. Pangalawa, God's nature is love. In verse 8, the statement, God is love, is one of the most profound truths, malalim na katotohanan about sa nature o kalikasan ng Diyos. Love is not just an attribute of God, no? It is the essence of His being. Tulad ng nabanggit natin kanina. Lahat po ng Kanyang ginawa sa creation, sa pagtubos sa atin, sa paghusga sa atin, lahat ng yon governed by His perfect love. Ang Diyos ay banal, no? Banal ang Kanyang pag-ibig. Ganon din ang Kanyang kabanalan ay driven ng Kanyang pag-ibig. Ang Kanyang paglikha ay driven ng pag-ibig. Bakit ba nilikha ng Diyos ang tao? Kailangan ba ng Diyos ang tao? Sa theological na mga pag-uusap, no? Kung ang Diyos ay satisfied sa Kanyang sarili, ba't niya kailangang gawin ang tao? God is love, right? Paano mo ma-exercise ang iyong pag-ibig kung ikaw lang? So there must be the subject and object of love. Ang Diyos ay pag-ibig, sino ang Kanyang iibigin? Ikaw. And that's why nilikha ka niya. Our triune God enjoys the fellowship and the love, no? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Okay? Tandaan natin, our God is 3 in 1. Ilan ang Diyos? Isa. Pero ang Diyos na ito, okay, pag tinatanong tayo ilan ang Diyos, isa lang po Isa lang ang Diyos na may 3 persona. Ama, Anak, Espiritu. Ang Diyos na ito na isa, sa pagka-Diyos, na-enjoy ang pag-ibig niya. At in order, dahil sobrang na-enjoy nila ang pag-ibig, they want it to extend. At anong ginawa ng Diyos? Nilikha niya ang tao. Pero ayaw ng Diablo yon. And that's why, pinasok niya ang Garden of Eden para ang tao lumayo sa pag-ibig ng Diyos. Lumayo sa pag-ibig ng Diyos. Dahil ayaw ng tao o ayaw ng Diablo na maranasan ng tao ang kanyang pag-ibig. Siyempre, siloso ang Diablo Pero mga kapatid, love is the essence of His being. At ang kanyang pagtubos sa atin ay nagpapakita ng kanyang pag-ibig na kahit pa tayo ay nawala at lumayo sa Kanya, sa pag-ibig niya tayo ay Kanyang ibabalik. Ang second part po na binanggit ng talata, He that loveth not, knoweth not God. Ito po ay strong warning for all of us. Ang tao po na walang pag-ibig, regardless ng kanyang religious knowledge, outward devotion, mapanalanginin, lagi nagbabasa ng Biblia, palasimba, pero hindi makitaan ng pag-ibig, does not truly know God. Sapagkat ang pag-ibig po ang primary evidence of a genuine relationship with Him. Pwede pala tayo, maging magaling sa Biblia, maraming ministry sa church, pero hindi tayo nakikitaan ng pag-ibig. Parang hindi tayo nakikitaan ng care sa bawat isa. And that's a failure to manifest God's love. But, of course, we should not judge one another, Iba sa atin, iba-iba naman kasi yung personality natin,
So, it's not up for us to say na ang taong yan, hindi yan mapagmahal. Sa mabas kasi parang malamig, sa mabas iba yung temperament. Hindi tayo ang magja-judge. Hindi natin alam kung paano sila umibig. Hindi natin alam how they demonstrate God's love. But it's not up for us. Pero ang sinasabi po rito, ang tunay na mananampalataya ay nag-i-express. At ito po ay ebidensya na sa sa Diyos. Siya po ay merong pag-ibig. Sabi po ng ating Panginoong Hesus in John chapter 13, verse 34 to 35. A new commandment I give unto you, that ye love one another. As I have loved you, that ye also love one another. By this, ano sabi ng Panginoong Hesus? By this shall all men know that you are my disciples. Pag inibig natin ang bawat isa, sa pamamagitan nito, malalaman ng mga tao that you are my disciple. Ano nga yung topic natin nakaraan, no sabi ni Mahatma Gandhi? You Christians, I like your Christ, but not you Christian. Gusto ko ang inyong Kristo, pero hindi kayong mga Kristiyano. Bakit niya nasabi yun? Maaari may nakita sa kasi na negative sa part natin. Well, again, tayo mga Kristiyano, hindi tayo perfect. May ilan sa atin, bago pa lang sa pananampalataya, and some of us, may mga kasawayan. At ang malungkot, ang mga kasawayan natin ay kita ng mundo. At ginajudge nila ang Christianity sa mga pagkakamaling yon. They even call us hypocrite. No? Well, tanungin mo rin sila, no? Ayun na. Hypocrite tayo daw mga Kristiyano, kayo, hindi. We are all hypocrite. Pag sabi hypocrite, we live in the sight of men as if we appear to be someone na akala nila ganun tayo. Wala naman perfect sa atin. Kung tayong mga Kristiyano, walang Diyos at hayaan tayong mabuhay sa gusto natin, magiging katulad tayo nila. Tayo ngayong Kristiyano na kay Kristo na, binago na ni Kristo, pero may mga natitira sa ating puso na dito sa mundo. At yung mga bagay na yun, yung kanilang nakikita. Dahil again, hindi pa tapos ang Diyos sa ating buhay. Mga tao na kinainisan natin, mga tao na maraming kasawayan sa buhay, pero sabi mo, mananampalataya naman, mga kapatid, hindi pa tapos si Lord sa kanya. Gumagawa pa rin si Lord hanggang sa ay maging mature. So, mga kapatid, sabi ni John, pag tayo ay nag-iibigan, makikita ng mga tao na tayo ay kanyang disipulo. Pag sinabing disipulo, it means you are a follower. Follower. You can be a Christian by religion, but not by heart. Not by life. Ang tawag doon ay nominal Christian. Christian by name. Pangalan lang, religion lang, sekta lang, pero hindi sa buhay. Again, sabi ni John, if we have loved one to another, makikita ng mga tao that we are His disciple. Without love, one's profession of faith is empty. According to 1 Corinthians 13, verse 1 to 3. Sabi ni Apostle Paul, kung ako man ay meron lahat ng mga gift, spiritual gift na binigay ng Diyos, magaling ako mag-preach, magaling ako sa music, magaling ako sa kung ano pa man. Ngunit walang pag-ibig, anong sabi ni Apostle Paul? Ito ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan. So again, 1 John 4, 7 to 8 teaches na ang pag-ibig ng Diyos ay ang source ng lahat ng klase ng pag-ibig. At mga kapatid, yung mga tao at mananampalataya na belong to Him ay magre-reflect ng ganitong klaseng pag-ibig sa kanilang buhay. Ang pag-ibig po sa bawat isa ay nagmamanifest na ang Diyos ay realidad sa ating buhay. How do we know that God is real? How can you prove that God is real?
because He is real in you. God is a spirit. Pwede mo bang makita ang Diyos na espiritu? Hindi. Paano natin malalaman ng Diyos ay pag-ibig? Kasi maibigin ka. How do we know that God cares? Because we care to one another. Hindi bababa ang Diyos, hindi bababa ang kamay ng Diyos at yayakapin ka. Hindi bababa ang kamay ng Diyos para ibigay yung pangailangan ng kapatiran natin. Anong gagamitin ni Lord? Ikaw. Dahil inibig ka ni Lord, paparamdam niya ang pag-ibig niya sa iyo. Yung pag-ibig na yan ay gagawin niyang practical. Gagamitin ka niya to show that love. Ikaw yun. So maaari, no, yung mga galit sa religion, yung mga galit sa Christianity, baka nga naman may pagkukulang tayo. At yun ang nakikita nila. Because we fail to manifest or to show the reality of God in our life. Most especially sa tinatawag na pag-ibig. So, habang tayo po ay hindi nagpapakita ng pag-ibig, hindi ito nagsiset ng magandang testimony sa mundo na kung saan tayo nabibilang. So again, ang passage na ito ay tinatawag tayong mananampalataya to live in the love of God. Manahan sa pag-ibig ng Diyos, hindi lamang po sa pagsunod sa kanyang command, kundi ito po ay maging natural flow ng ating buhay, no? If you are a Christian, dapat loving ka, no? And do not misinterpret, no? Na kapag ang Kristiyano ay loving, parang napakabait, hindi makabasag pinggan, at hindi nagagalit. Mali po. Ang isang Kristiyano na totoong may pag-ibig ni Kristo, siya ay mapagmahal, nagpapakita ng biyaya, ng malasakit, ngunit hindi nagtutolerate ng pagkakamali. Kasi anong sabi ni Apostle Paul in 1 Corinthians 13? Love rejoices in the truth. Ang pag-ibig nagagalak sa katotohanan. When you tolerate sin, you are not rejoicing in the truth. So mga kapatid, kailangan, no, while we are exercising this love from God, kailangan din po maisip natin na ang pag-ibig na ito ay isang pag-ibig na banal. Dahil ang Diyos ay hindi lang pag-ibig, siya rin ay Diyos na banal. So pinakita po natin dito na ang Diyos, ang origin ng pag-ibig. Bakit? Because love is from God and God's nature is love. Pangalawa po, pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. The demonstration of God's love according to Romans chapter 5 verse 8. Siya po ang source ng pag-ibig at hindi lang niya sinabi na ako ay pag-ibig. Pinakita niya. Kaya nga sabi natin, love is not just a noun. No? It's not just a noun so that we can talk about it. Love is also a verb na kailangan nating gawin. No? It's an action word. Binakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagpadala sa atin, pagbigay sa atin ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo na namatay para sa atin while we were yet sinners. Anong sabi ng Romans 5:8? But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ito pong Romans chapter 5, for a short background, is part po ng letter ni Apostle Paul, of course, sa mga Kristiyano doon sa Rome. At ini-explain po niya yung doctrine of justification by faith. Okay? Again, pag sinabing letter of Rome, of Paul to the Roman believers, ang problema po rito ay legalism. Ang mga tao legalistic. Ibig sabihin, faithful sila sa pagtupad ng batas. Nasa to the extreme na ang nangyayari, ang salvation ay naging pagsunod na sa batas. Ayaw ba ng Diyos na sundin natin ang batas? Gusto. But God understands na dahil ang nature natin makasalanan,
The more natin sinusunod ang batas na hindi naman natin kayang sundin, the more tayo nagkakasala. Ang batas po is reflection of God's holiness. Ganito kabanal ang Diyos na kapag tinignan mo ang batas, sinunod mo, ay hindi mo pala kayang abutin. Mataas ang standard ni Lord. Hindi mo pala kayang abutin. So, by looking to the law, pinapakita sa iyo na mabigat ang kanyang kabanalan at hindi mo siya kayang sundan. At dahil diyan, mapapahamak ka. Dahil ang hindi pagsunod sa kautusan ay may kaparusahan. Alam din ni Lord na ayaw mong maparusahan. Kaya binigay niya ang ating Panginoong Hesus. Sabi ni Apostle Paul in Galatians, the law is our schoolmaster. Pag tumingin ka sa kautusan, nakita mo ang kanyang kabanalan, hindi mo kayang pantayan, doon ka kay Kristo. In the law of love. Ibig sabihin, para masunod mo ang batas, isa lang mahalagang gawin mo. Mahalin mo ang Diyos. Mahalin mo si Kristo. Kasi kung you are driven by His commandments, pag may ginagawa ka, nasulat ba to sa Bible? Nasulat ba to? May utos ba to? Wala. Di okay lang. Hindi ka kailangang utusan sa lahat ng bagay. Hindi kayo bata. Hindi tayo bata. No? Even yung mga tawag nito, mga ethics, no? Tayo mga Pilipino. Kailangan bang makita mo yan sa Biblia? Hindi tayo bata. Hindi kailangan iutos tayo na pagpapasok ka sa bahay, umayos ka. Hindi ka bata. Anong tinuturo ni Lord? Love your neighbor as yourself. When you love God, ano ang kasunod? Love your neighbor as yourself. By that principle, ang ibig lang naman sabihin ni Lord, kung mahal mo ang Diyos at mahal mo ang sarili mo, yung pag-ibig na yan, ipakita mo sa ibang tao. Kaya, simple lang, huwag mo gagawin sa ibang tao ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Diyan ang gagaling yung principle na yan eh. Hindi kailangan iutos sa iyo lahat ng mga bagay, no? Kailangan we are driven by God's love. Kasi pag driven ka ng pag-ibig ng Diyos, bago ka gumawa ng aksyon, iisipin mo muna, ito ba ay makabubuti sa aking kapwa? Ito ba ay makabubuti sa aking kapatid? Sa panahon natin, no, na nalaganap ang social media, marami nagtuturo ng Bible. Isa sa issue ngayon yung tattoo, no? Tattoo. Pastor, okay lang ba magpa-tattoo? Paano kung yung isang tao may tattoo at Kristiyano? Mga kapatid, kung ang tattoo mo, nandyan na yan, bago ka naging Kristiyano, wala na tayong magagawa dyan. Okay? Nandyan na yan eh. Okay? Nandyan na yan. Regardless ng anong klaseng explanation na ibibigay ko, isa lang po ang ating tandaan, babagsak lang sa isang prinsipyo. Pag ikaw ay Kristiyano at nagpatato ka, ito ba ay makakabubuti sa iyo? Pangalawa, ito ba ay makabubuti sa ibang tao? Pangatlo, ito ba ay makaglorify sa iyo? Ba't ka ba magpapatato? Para saan? Hindi kasi gusto ko lang. Gusto mo lang, okay. Sabihin natin, gusto mo lang kasi malaya ka. Ano sabi ni Apostle Paul? Lahat tayo malaya. Lahat ay pwede natin gawin, pero hindi lahat ikabubuti ng bawat isa. Pero patato ka, pero ayaw ng tatay mo, ayaw ng nanay mo. For the sake, masunod ang gusto mo, patato ka. I-endure mo yung sama ng kalooban nila. It's not good, mga kapatid. By that principle, hindi ka lumalakad sa pag-ibig. By God's love, we have to accept one another. I think may kapatid na Jake, no? May tato ka, Jake, no? Kasi kung makanta sa ng choir, baka lang makita niyo sa na kung makanta sa choir, may tato sa at pansinin niyo. Alam naman, burahin natin yan, Jake, no? Sakit niyan siguro. Pero mga kapatid, wala tayong magagawa, nandyan na yan. Pero
If you put another tattoo, Jake, wag na. We discourage you to do that. Bakit? May makakita na naman sa'yo dito. Pastor, okay lang ba yun? Nung padagdag si Jake ng tattoo? Ikaw na sumagot nun, hindi na ako. No? Ang point dito, mga kapatid, may mga bagay na pwede natin gawin. Maaaring makipagtalo ka pa. Pero by that principle ng pag-ibig ng Diyos, na unahin ang interes ng iba, kabubuti ng iba, hindi yun papasa. Hindi po ito papasa. Some of the scholars, pinapaliwanag pa ito culturally, traditionally, contextually. Pero para sa akin, regardless ng sasabihin natin, kahit i-justify mo pa ito, ito isipin natin. Pag ako walang tattoo, may na-offend ba ako? Wala. Pag may tattoo ako, may kailangan ako ipaliwanag. Magpapagather ba ako, ipapaliwanag ko, ako po ay may tattoo kasi ganito yun, sabi ng Bible. No? Kailangan ko ba ipaliwanag sa inyo, lahat ba ng tao, kaya mo paliwanagan? Doon ka sa hindi mo kailangan magpaliwanag. Doon ka sa hindi ka ko questionin. At hindi ko questionin ang iyong pananampalataya. Because that is how we take care of our testimony as Christian. Ganun pa man, mga kapatid, para kay Apostle Paul, ang kaligtasan ay hindi sa kautusan. In Romans chapter 5, pinapaliwanag ni Apostle Paul that we are justified by faith. No? Dinescribe niya how believers have peace with God through Jesus Christ, according to Romans chapter 5 verse 1, and how suffering produces endurance and hope, according to Romans 5, 3 to 5. Pagdating po sa Romans 5, verse 6 to 8, nakafocus po ang explanation ni Apostle Paul sa lalim ng pag-ibig ng Diyos at binigyan niya ng diin na si Kristo po ay namatay sa sangkatauhan habang sila po ay makasalanan. Habang tayo po ay makasalanan. So yes, ang kapatid na Jake, no? Kahit may tattoo ka, noon pa man yun, wala tayong magagawa. Mahal ka pa rin ng Diyos. The tattoo will not be the reason na ikaw ay reject ng Diyos. Ikaw ay patuloy kang mamahalin ng Diyos, and even sa future, patuloy kang mamahalin. And for that reason, mahal ka namin. We will not condemn you for that tattoo. But we don't encourage you na magpalagay ng another tattoo. Mga kapatid, kinontrast ni Apostle Paul ang pag-ibig ng tao, which is often conditional, sa pag-ibig ng Diyos na sacrificial at unconditional. And some of us, di natin alam, baka may maligaw ng landas, malulungkot tayo siyempre. Pero kung sila man ay babalik sa Diyos, walang dahilan para hindi natin sila tanggapin. Dahil tayo ay tao lang. Tayo po ay mahina. Even David, a man after God's own heart, nahulog sa pagkakasala. Tandaan natin, ang mga ito ay hindi natin dinajustify at hindi natin sinasabing okay lang magkasala. Mga kapatid, ganito yan. Ikaw ay tao, pwedeng magkamali. Pero wag. No? Pwede kang magkamali, pero wag. Sabi ni Apostle Paul, God commended His love toward us. The word commended means to demonstrate or prove, no? To demonstrate o ipatutuhanan ang pag-ibig o yung something na sinasabi mong totoo. Ang Diyos hindi lang niya sinabi na sa ay pag-ibig, dinemonstrate niya sa atin ang kanyang pag-ibig, pinakita po niya sa pamamagitan ng pagbigay niya sa atin ng Panginoong Kristo. Sabi po sa 1 John chapter 4 verse 10, herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Ito mga kapatid, ito ang pag-ibig. Ito ang pag-ibig. Not that we love God, hindi dahil mahal mo ang Diyos, kundi mahal ka ng Diyos. Napakaganda.
Masarap kumanta, no? I love you, Lord. Di ba? Masarap kumanta dahil feeling mo talagang mahal mo si Lord. Pero tandaan mo mga kapatid, your love to God will pay. His love will never pay. Ang pag-ibig natin sa Diyos is sunal. Minsan, tinatamad tayo mag-devotion. Minsan, tinatamad tayo manalangin. Minsan, tinatamad tayo pumunta ng church. And it shows our unfaithfulness to God. Pero ang Diyos, hindi nagbabago sa kanyang pag-ibig. Sa kabila ng ating mga kahinaan. So, pag sinabing love, no? Sabi ni John, naghahanap kayo kung ano ang klase ng pag-ibig. Ito ang pag-ibig. Hindi dahil mahal mo ang Diyos, kundi mahal ka ng Diyos. At ibinigay niya ang kanyang anak para maging propitiation sa ating mga kasalanan. Ano ibig sabihin ng propitiation? Mamaya po ibabanggitin natin. Pero sinasabi po ng verse na ito, no, and it serves as ultimate proof of God's love. Hindi lang niya sinabing mahal niya tayo, kundi pinakita niya. Sabi po rito sa pangalawang bahagi ng talata, in that while we were yet sinners, Christ died for us. In that while we were yet sinners, He died for us. Ito po ang dahilan kung bakit ang pag-ibig niya walang kondisyon. Pinakita po niya na sa kabila ng worst na sitwasyon ng tao at pagiging makasalanan at undeserving, sa kabila ng ating rebellion sa Diyos at hindi pagsunod, inibig tayo ng Diyos. So, ina-highlight po rito, again, yung pag-ibig at biyaya ng Diyos. Mga kapatid, hindi kanya hinintay bumait bago kanya mahalin. Minahal kanya kaya ka bumait. Hindi kanya hinintay na maging malinis bago kanya mahalin. Minahal kanya kaya ikaw ngayon ay malinis. Remember, we are justified in the sight of God. Ibig sabihin, makasalanan ka, pero sa mata ng Diyos, hindi ka makasalanan. Bakit? Ang kasalanan mo, bayad ni Kristo. You see? Ilan sa atin po, na ang malungkot na katotohanan sa mundong ito, kapag ka ang isang tao, walang pakinabang sa'yo, parang wala ka rin halaga. Nakaramdam ba kayo nun? Minsan, kung ang tao malaki ang pakinabang sa'yo, yun ang binibigyan mo ng atensyon. It's the nature of man. Pero sa church na ito, nawa po, wag ganun. Na? Bigyan natin ng atensyon lahat. Ang Diyos, inibig tayo sa panahon na tayo ay makasalanan pa. Madumi at malayo sa Kanya. Inibig niya tayo. So the phrase, yet sinners, binanggit ko kanina, reminds us na ang kaligtasan po natin is entirely God's work at hindi po ito nabibili ng ating mabuting gawa. Bakit? Pagpalagay natin na ang kaligtasan ay nakukuha sa iyong mabuting gawa. Sige, sabihin na natin tama yan. The question is, how can you keep doing good work? And can you do it perfectly? Kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabuting gawa, hanggang kailan mo ito magagawa? At kung magagawa mo, kaya mo ba itong i-perfect? Obey the commands of God. Saan doon? Lahat ng yon. And do it perfectly. You can. Hindi po natin magagawa, mga kapatid. And for that reason, ang ating kaligtasan ay tunay sa pamamagitan ng pananampalataya at ang resulta po nito ay gumagawa, of course. Hindi natin sinasabi na hindi na wala ng value ang paggawa ng mabuti. Hindi natin sinasabi na wala ng value ang pagsunod sa salita ng Diyos. Ang sinasabi natin, kailangan mauna po ang pananampalataya. Dahil dito papasok ang pag-ibig ng Diyos at hindi ka na magbibilang ng mabuting gawa.
magiging natural flow ito ng iyong buhay. Sabi po, ito po mas malinaw. Kung i-argue nyo si Apostle Paul. In Titus chapter 3 verse 5. Yung Ephesians kasi may nag-argue pa eh. Ito, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. By the washing of the regeneration, binago ka, and renewing of the Holy Ghost. So dito po, direktang malinaw na ang ating kaligtasan is entirely by faith. Dahil sa kautusan, hindi natin kaya. Kailangan ng pananampalataya kay Kristo. Pero ang pananampalatayang yan ay gumagawa. Okay? Kailangan lang ng tamang order. Faith, then works. Are we saying na ang kaligtasan faith in works? No. We are saying that salvation is by faith alone. But that faith produces good works. Ang atlo po na binanggit dito, Christ died for us. Okay? Hinihimay-himay natin yung Romans 5:8. So ito po yung ultimate act of love na pinakita sa atin ni Kristo on the cross. At ang ating Panginoong Hesus po, hindi po sa tanda natin. The Lord Jesus Christ did not die for good people. He died for sinners. Kapag iniisip natin na tayo ay kabilang doon sa mabubuti, hindi ka kasama doon sa kamatayan ni Kristo. If you recognize that we are all sinners at kasama ka doon, isa ka sa inibig ni Kristo at isa ka sa dahilan kung bakit si Kristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya alam nyo, when you read the Gospels, no, ng ating Panginoong Hesus, kanino siya laging nagagalit? Sa lasenggo, nakikipag-inuman siya. Pag nagpipreach siya, nandun yung magnanakaw, din naman naaway. Sino lagi niyang kaaway? Religious people. Mga leader ng simbahan, mga leader ng religious group, yun ang lagi niyang kaaway. Eh bakit po? Kasi po meron silang spiritual pride that they think sila ay righteous at ibang tao ay makasalanan. And they fail to see that they are all sinners in the sight of God. Lahat po tayo makasalanan. No, hindi dahil tayo po ay pastor at nangangaral, hindi na makasalanan. Makasalanan pa rin po. Lahat po tayo ay makasalanan, pero hindi na nabubuhay sa kasalanan. Kasalanan na kung saan unti-unting inaalis ng Diyos sa araw-araw hanggang tayo ay dumating sa Kanyang presensya, nandun na ang perfection. Wala rito sa lupa. So mga kapatid, again, Christ died for us at dinemonstrate niya kanyang pag-ibig at biyaya. At ang kanyang kamatayan po ay substitutionary. Kinuha po niya ang ating punishment. Yung punishment na deserve natin, siya po ang lumagay sa ating posisyon. Ito pong Romans 5 verse 8, isa po sa napakalinaw na mga statements ng unconditional love ng Diyos sa Biblia na ating mababasa. At patuloy tayong tinuturuan ng pag-ibig ng Diyos is not based po sa human goodness, but on His grace. Wala po nakitang maganda ang Diyos sa iyo, kaya Kanya inibig. Wala tayong pwedeng may pagmalaki. Wala siyang nakita na kaibig-ibig. Tayong mga tao, tumitingin muna tayo sa personalidad. Tayong mga tao, tumitingin muna sa panlabas na kanyuan, tumitingin muna kung ano ang pakikitungo ng tao bago natin mahalin o gustuhin. Pero ang Diyos, tiningnan tayo, walang kaibig-ibig sa atin. Pero tayo ay Kanyang inibig. So Christ died for us at our worst, proving that salvation is a gift, not something we earn. So nire-reassert tayo ng talatang ito sa ating mga mananampalataya na ang kaligtasan po ay pananampalataya, sapagkat ang ating works po ay hindi makakasapat ng pag-ibig ng Diyos.
So, ano ibig sabihin po nito? There's call to love one another. Sabi po sa Matthew 5:44-45, "But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you." Ang pag-ibig nanggaling sa Diyos, ang pag-ibig niya dinemonstrate niya sa atin, at ngayon tinatawag tayo ng Diyos na i-demonstrate ang ganitong klaseng pag-ibig. At ito po ang mahirap. Minahal ka ng Diyos at your worst. Minahal ka ng Diyos nung ikaw ay makasalanan. Isipin mo ng pinakamasamang tao sa buhay mo. Isipin mo ng kinaiinisan mong tao sa buhay mo. Na kapatid, mahalin mo. Hirap, no? Ang bira naman tuloy. Hirap. At may mga tanong sa akin, minsan, paano pastor? Kasi inutusan tayong mahalin. Pinatawad mo, ginawa ulit. Pinatawad mo, inulit-ulit. Sabi ni Lord, patawarin mo daw, 70 times 7, no? Ang ibig sabihin lang doon ni Peter, ang implication, walang katapusan ang pagpapatawa dahil walang katapusan ang pag-ibig ng Diyos. Kung nagagalit ka sa iyong kapwa-tao, isipin mo ang Diyos laging galit sa pagkakamali mo. Pero nagtatiyaga ang Diyos sa iyo. May kinakainisan ka, pareho lang kayo, may naiinis din sa iyo. May kinakagalitan ka, look at the book of Psalms, no? Kukot ko lang ng mabilis. God is angry to the sinner every day. Ang Diyos galit sa makasalanan araw-araw. May statement tayo, di ba? Ang Diyos ay galit sa ating kasalanan pero hindi sa atin. Hindi. Sinner. That person, ikaw yun. Hindi mo naman maaalis ang kasalanan at saka yung gumagawa ng kasalanan. Lagi siyang galit. But at the same time, siya ay Diyos ng pag-ibig. Kaya paano matatakpan ang galit ng Diyos sa atin? Sa pamamagitan ni Kristo. When God look at you, hindi niya na nakikita yung kasalanan na kinakagalitan niya. Ang nakikita niya na ay si Kristong tinanggap mo. Dahil si Kristo ay nasa sayo. So sabi rito, dahil ang Diyos ay pag-ibig, mag-ibigan tayo sa bawat isa. Tama yun. Mahalin mo ang iyong kalaban, pambira naman, Lord. Na? Mahalin mo ang mga taong nananakit sa iyo, Lord. Ba't naman ganyan? Luging-lugi. Bakit natin kailangan itong gawin? Kasi po, pag minahal mo ang taong nagmamahalang din sa iyo, ano ang special? Ginagawa rin niya ng mundo. It is natural for you to love your father, your mother, your brother, sister. Yung mga taong nagmamahal sa iyo, natural yan sa iyo, hindi ka na kailangan turuan eh. Pero ang mahalin, ang kaaway mo, yan po ay hindi natural. Kaya minsan mamamangha ka, may mga kwentong gera, at may gera ng US saka ng Germany noon. During ng gera, inabutan sila ng Pasko. So, habang nagigera, lumabas yung isang general ng USA, nagtaas siya ng kamay. At sabi niya, this is Christmas Day. Alam nyo, because of that, may mga Kristiyano rin German eh. Because of that, ceasefire muna, they celebrate Christmas. Grabe, they celebrate Christmas. Pero magkaaway yan sila. Hindi lang totoo naman magkaaway, gobyerno. Hindi naman yung mga tao. Hindi naman yung mga sundalo, nag-uubay lang sila ng command eh. Tama? Nagyakapan sila, nananalanginan sila. No? Nagpatawaran din sila sa mga kasamahang napatay nila sa isa't isa. Pero wala silang magagawa dahil tawag ng tungkulin. And they pray for one another na sabi nila, sana bukas, kapatid, buhay ka pa. Grabe, no? Pero pagdating ng kinabukasan, tapos na ang Pasko,
barilan ulit. Barilan ulit. Eh wala, sundalo sila eh. Kaya mga kapatid, yun ang sinasabi rito, mahalin mo ang iyong kaaway. That ye may be the children of your Father which is in heaven, for He maketh His sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and the unjust. Biruin mo yan, ikaw Kristiyano, no? Naglalakad ka, ikaw lang may sun, lahat madilim, ikaw lang may araw. Wow, is Christian. No? Tapos sa panahon ng tag-init, ikaw lang ang may ulan. Kasi favor ka ni Lord eh. Kristiyano ka. Hindi, ang sabi ni Lord dito, siya rin ang nagpapasikat ng araw sa masama at mabuti. Sabi ni Fernando po Jr., hindi ka nasisikatan ng araw. No? Pero ang araw ay sumisikat para sa lahat, sa masama at mabuti. At sino ang gumawa nun? Ang Diyos. Ang Diyos ay patas sa lahat. So, because God's love is unconditional, we are called, mga kapatid, to love one another and to love our enemies. Gagawin natin yun sapagkat unconditional ang pag-ibig ng Diyos. Pangalawa po, God's love is sacrificial. Yung dalawang point natin po, hindi na ganun kahaba. God's love is sacrificial. According sa 1 John chapter 4, verse 9 to 10, God sent His Son. Ang pag-ibig ng Diyos ay pinakilala sa atin sa pamamagitan ni Kristo at pagpadala sa atin, no, ng kanyang anak at na nag-sacrifice ng kanyang buhay to show kung gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. 1 John chapter 4 verse 9 to 10, "In this was manifested the love of God toward us." Pinakita ang kanyang pag-ibig sa atin because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Ibinigay si Kristo sa atin para maranasan natin ang kanyang pag-ibig at tayo ay mabuhay sa kanya. Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sin. So ito po si Apostle Paul, Apostle John ay patuloy na nagtuturo, no, ng pag-ibig ng Diyos in 1 John chapter 4. And in the previous verses, verse 7 to 8, again, in-establish niya ulit, no, yung origin ng pag-ibig, kung saan ang Diyos, at in-express po ang kanyang pag-ibig in verse 9 to 10. In-explain niya ng pag-ibig na ito dinemonstrate. And again, binigyan niya ng emphasis na ito practically ay si Kristo na namatay para sa atin. Para sa atin. Pangalawa po, sabi po rito, na bago tayo mag-end dyan, our salvation is not based on our love for God, but on His love for us. Kasi ang pag-ibig lang ng Diyos ang hindi nagmamaliw. Pangalawa po, God's love to all sinners. Sacrificial po ang pag-ibig ng Diyos dahil una, tinignan natin, ito po ay pinadala ng Diyos ang kanyang anak. Pangalawa po, ang kanyang pag-ibig ay para sa lahat ng mga makasalanan. John 3:16, of course. Alam na natin ito, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Universal. When we say universal, inibig ng Diyos ang sanlibutan. Ibig sabihin po, to those who believe in Him. When you read John 3:16, whosoever believes in Him. Bagamat ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat, hindi ito matatanggap ng lahat. Sino lang ang makakatanggap? Ang sumampalataya. Effective ang pag-ibig ng Diyos sa sino mang sumampalataya. So, nire-remind tayo ng passage na ito na tayong mga mananampalataya should reflect God's love sa ating mga buhay, at dahil ang pag-ibig ni Lord, no, ay hindi nakabase sa ating work, we have to be thankful na ang kanyang pag-ibig ay ating ma-celebrate, maipamuhay at ma-extend sa iba. So, kailangan po
pag tayo mananampalataya, maipakita ito at lalong-lalo na sa mga taong undeserving. Because God also loves sinners. Pangatlo po, there is the call to imitate God's love. In Ephesians chapter 5, verse 1 to 2. Tinawag po tayo ng Diyos para imitate ang kanyang pag-ibig by walking in love and sacrificing for others. Ang ating Panginoon po, sabi po rito sa Ephesians chapter 5, verse 1 to 2, Be ye therefore followers of God, as dear children, and walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. Ano ibig sabihin dito? Di ba pagka nag-aalay sila ng tupa noon, ang kanilang alay nilalagyan niya ng pabango. Para pag tumaas yung usok na mabango, they consider it as acceptable to God. Paano malalaman sa panahon nila na ang offer nila tanggap ng Diyos? Malalaman po dahil yung usok direkta sa langit. Pag hindi tatanggapin ni Lord, hihipi-hipa ng Diyos yan. Yung usok po liliko. So, ibig sabihin, not acceptable. So, ito po yung idea po rito. Tayo ay lumakad sa pag-ibig ni Kristo, no? At sabi rito, hath given himself. Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin bilang offering, isang samyo, mabangong alay. So, dapat po tayo rin ay maging ganoon. And, in fact, ni-encourage tayo ni Apostle Paul in Romans chapter 12. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as living sacrifice. Dahil ang alay noon pinapatay, ikaw naman, ialay mo ang iyong buhay. Ikaw ay buhay na alay. Noon kasi pag inalay, patay, wala nang magagawa ang tupa. Ikaw, habang buhay ka, ialay mo ang buhay mo sa Diyos sa paglilingkod. Pangatlo po, God's love transforms us. So, unconditional po ang pag-ibig ng Diyos dahil sabi natin, ang Diyos ang origin ng pag-ibig. Ang pag-ibig niya ay sacrificial. At pangatlo po, God's love transforms us. Ang pag-ibig niya ay nagbabago sa atin. God teaches us to love according sa 1 John 4 verse 11 to 12. Beloved, God so loved us, no? Hindi lang sinabi ni John dito na dahil mahal tayo ng Diyos, kundi dahil so love us. Talagang iniibig tayo ng Diyos. Ganun na lang ang pagsinta niya sa atin. Anong sabi? We ought also to love one another. Ibigin dapat natin ang bawat isa. No man hath seen God at any time. Walang nakakakita sa Diyos, di ba? Tama? If we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Anong koneksyon? Magmahalan tayo, walang nakakakita sa Diyos. But if we love one another, makikita ng mga tao sa ating paligid na ang Diyos ng pag-ibig ay realidad sa ating mga buhay. And they would say, totoo talaga, na ang Tondo Baptist Church ay merong Diyos. Bakit? Buhay na buhay ang kanyang pag-ibig. Masarap po marinig yung ganon. No? So, hindi lamang that God teaches us to love. Pangalawa, God's love changes us inwardly. Of course, therefore, if any man be in Christ is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Ang lahat ng mga bagay sa ating buhay ay bago na. Kung noon, hirap ka magpatawad, hirap ka umibig, magpakita ng pag-ibig, malasakit, dahil binago ka ni Kristo, matatransform ang buhay mo at isa sa makikita sa iyo yung pag-ibig ng Diyos. Dahil nung tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos, we become a new creation. Transformed from the inside out. Babagoy ni Kristo ang isip mo, ang puso mo, and for that reason, ikaw ay magiging katulad ni Kristo. At bakit po mangyayari yon? Because God's love produces in us. In Galatians 5, verse 22 to 23, paki-flash po natin sa e-Bible.
Galatians 5:22 to 23. Of course, marami sa atin, alam natin ang passage na ito. It's about the fruit of the Holy Spirit. But the fruit of the Spirit is, una-una, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, yan. Meekness, kakumbabang loob, temperance, self-control. Against such, ay may mga una siyang binanggit kasi na mga bunga ng laman. Against such, there is no law. Yung una mga binanggit na bunga ng laman, yun ay mga walang batas. Pero ito, sa banal na espiritu, merong bunga, pag-ibig at marami pang iba. Ito po ay nasa batas ng pag-ibig. So mga kapatid, pagka tayo naka-experience ng pag-ibig ng Diyos, magta-transform ang ating buhay. Bakit? Nasa iyo ang banal na espiritu. And it produces love in you. No? So magmula ngayon, mga kapatid, no? Tayo dapat ay maging maibigin na. Hindi ko ito sinasabi dahil hindi kayo maibigin, kundi mapaalalahanan tayo na tayo ay manatiling maibigin. No? Yung iba sa atin masyadong maibigin. Nagmahal ng 2, ng 3, 4. Huwag sana ganun, no? Mga kapatid, no? Sa ating reflection, have you truly received God's unconditional love? Totoo ba natanggap mo ang walang kondisyon na pag-ibig ng Diyos? Kung ito ay totoo, how does His love change the way you treat others? Meron ka ba, tinanggap mo ba sa buhay mo yung maibiging Diyos? Hindi sana po makita yan kung paano mo tinatrato yung iba. Huwag sana namin marinig na, alam mo, lagi yan sila pumupunta sa church, no? Pero ang gulo-gulo nila sa bahay. Hindi makita ng pag-ibig, malungkot po yan. Sa ating practical lessons, practical application, ano po ating gagawin para po ating maipahayag itong pag-ibig ng Diyos? Una po, of course, sa ating sarili, spend time in prayer, thanking God for His love. Baka nakalimutan na natin na ang Diyos ay maibigin at mabuti sa ating buhay. Take time na pasalamatan ang Diyos sa Kanyang pag-ibig. Kapatid, nahirapan ka ba sa buhay mo? Mahal ka ng Diyos. Mabigat na ba ang problema? Hindi ka nag-iisa, mahal ka ng Diyos, sasamahan ka niya. Marami bang kulang sa buhay? Alalahanin mo sapat na ang pag-ibig ni Lord sa iyo. Hindi ka niya pababayaan. Pangalawa po, show unconditional love to someone who may not deserve it. Ayaw natin yan, di ba? Gagawin natin yan, mga kapatid. Ipakita mo ang iyong conditional na pag-ibig sa someone, sa isang tao na maaaring hindi deserve. Meron ba nito sa buhay mo? Baka asawa ko, no? Sabi niya, asawa ko, pastor. Mahalin mo kahit hindi niya deserve. May sinumpaan kayo for better or for worse, eh. Paano, pastor, kung hindi bitter, worse, no? Walang choice. Nanumpa ka, eh. And the Lord honors that vow. Mahalin mo. Number 3, share God's love with someone who needs encouragement. Ito, mas madali lang. No? Naranasan mo ang pag-ibig ni Kristo, maghanap ka dyan ng mga napapagod sa buhay. I-share mo ang pag-ibig ni Kristo. Sa ating pagtatapos po, ang pag-ibig ng Diyos, again, is unconditional, sacrificial, and transformative. Pag naranasan mo ang kanyang pag-ibig, babaguhin ka niya, makikita ito sa buhay mo, it's because siya ang dahilan ng pag-ibig na yan. Sa kanya nagmumula. He calls us to receive His love and extend it to others. Ang love po, tandaan natin, laging may object at may subject. Sino ang object na yung pag-ibig? Who's the subject? Who's the object, no? Ang subject, ikaw yun na nagmamahal. Ako nagmamahal,
Ako ang subject. Sino ang object? When you love, when you are driven by love, when you are motivated by love, meron tumatanggap ng iyong pag-ibig. So again, ang tanong, how can you reflect God's love in your daily life? Ang mga nanay, makulit man yung mga anak nyo, mahalin nyo pa rin. No? Mga kuya, makulit man yung bunso, pagpasensyahan mo pa rin. Dahil maibigin kang kuya eh. Kristiyano kang kuya. No? Sa mga asawang lalaki, kahit binubungangaan kayo, mahalin nyo pa rin. Kasama sa minahal nyo yung bunganga nila. Pagpatuloy nyo. No? Mga asawang babae, ay nakukulitan na kayo sa mga asawa nyong lalaki, mahalin nyo pa rin. Bakit? Kasama yan sa inibig nyo. Di ba? Some of you naman, nung bago kayo kinasal, nakita nyo ng mga red flags nila eh. Minahal nyo pa rin. Bakit? Mahal mo eh. No? Alam mo, bago mo siya pinakasalan, nakita mo na kung anong positive at negative. But you make a decision na magpakasal because you love that person. Bumalik ka sa katotohanan na yun. Dahil ang katotohanan, mga kapatid, even at our worst, minahal tayo ng Diyos nang walang kondisyon. Hindi ka hinintay ni Lord na maging mabuti. Una kanyang minahal. Anong sabi na dyan? We love Him because He first loved us. Inibig natin siya dahil una niya tayong inibig. So mga kapatid, sa umagang ito sa ating pagtatapos, because I believe that God's love, no, is unconditional. And God loved me unconditionally. I will also share His love to others with the same quality of love. Again, balik tayo sa pinaka-overall na tema. I live what I believe. What do we believe? We believe that God is a loving God. And for that reason, live with it. Naniniwala tayo na ang Diyos ay pag-ibig. Ito ang aking pinaniniwalaan, kaya ito ay ang aking isa sa buhay. Do you believe that God is love? Be loving. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sapagkat pinuno mo kami ng iyong pag-ibig at pinakita mo ito, Panginoon, sa aming Panginoong Kristo. Sa panahon na kami ay makasalanan pa, hindi mo hinintay na kami ay maging mabuti, maging malinis. Inibig mo kami kahit sa aming pinakamalalang sitwasyon. Binigyan mo kami ng panibagong pagkakataon at ang pag-ibig mo, Panginoon, ay nag-udyok sa amin upang ikaw din ay aming ibigin. Ibigin ang mga taong sa paligid namin at higit sa lahat, yung mga taong ayaw sa amin. Hindi ito madali, Panginoon, pero sa biyaya mo at sa tulong ng iyong salita na laging nagre-remind sa amin nung katotohanan na inibig mo kami nung panahon na kami pa ay iyong kaaway. Nawa, Panginoon, sa katotohanan ito, magmumula rin ang paraan kung paano kami iibig sa aming kapwa-tao. Sila man ay mabuti o masama. Sa biyaya mo, Panginoon, tulungan mo kaming maisagawa ito, sapagkat ito ang aming pinaniniwalaan, ito ang pananampalatayang binigay mo sa amin, ito rin ang aming isa sa buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.